Eto na naman guys, hihintay na naman natin dito kung sino na naman dito ang kakalabanin natin. Sino kaya dito malakas-lakas na manok na naman ang kakalabanin natin dito? At uy! Ano to? Anong manok ito? Kakaiba ata itong manok na ito guys. Ay sus! Walang iya guys, ano nangyari? Bakit nagdilim? Naku po, brown out na naman ata. Eto na guys, eto na, dumating na dito yung gagamitin natin dito. Ito ang magiging dahilan para hindi na tayo dito mababrown out. Yan na guys, buksan na natin yan. For me guys, eto yung sagot ko dito sa madalas na nagbabrown out. Hindi ka makatrabaho, gusto mo dito magkaroon dito ng kuryente, gusto mo manood dito ng TV o makaluto man lang, makapag-charge ng cellphone, heto na yon, ang power station dito ni Bluetti. Eto nga palang variant na ito guys, ito yung EB70 na meron ditong 1000 watts. Eto na talaga guys, yung masasabi kong kahit na brownout, meron tayo dito magagawa ng mga videos. Dahil sa tulong dito ng Bluetti. Heto na yun eh. Pwede kang gumamit kasi dito ng laptop at isasalpak mo lang dito sa Bluetti. At meron nga pala ditong buttons itong Bluetti. Dito sa DC output niya guys ay meron nga pala ditong dalawang slot na pwede itong gamitin para makapag-charge dito ng cellphone mo. At pwede rin mga MacBooks mo, tablets, etc. Name it all. Pwede rin sa bagong iPhone 15 Pro Max na hindi natin afford. Meron din siya ditong 5 volts dito na dalawang USB slot at dalawang slot dito ng 12 volts na may 10 ampere. May slot din siya dito para sa cigarette lighter. At syempre ang kagandahan dito, meron itong AC output. Kaya pwede tayo dito magsalpak ng mga rice cooker, electric fan, blower, name it all guys, basta nasa 1000 watts dito. Makakapanood ka dito ng TV kahit brownout. Ito ang solusyon natin dyan. Meron nga pala itong button guys, kung ano yung gusto nyo gamitin dyan, i-one click nyo lang dyan at pag nakita nyo dito yung green na LED, it means gumagana lahat dito ng mga power outlet niya dito. So dito nga pala sa AC output niya, meron nga pala itong 4 na slot. Syempre kapag ayaw mong gamitin na ito, pwede mo naman siya ditong agarang i-off. Same as true dito sa DC output niya, meron din ditong button. Yes! At nga pala guys, meron din itong flashlight na built-in na nakakatulong sa atin dito lalo na pag madilim ang paligid. Simply just click lang ito at makikita nyo guys, napakaliwanag yan no? At actually may mode yan. Kapag kinlik mo ulit, makikita nyo dito na medyo lighter siya. Mas maliwanag na naman. At kapag kinlik mo ulit, ito naman dito yung SOS niya guys. Patay sindi. Ayan, for in case of emergency. At kapag kinlik mo, doon na siya dito magto-turn off. Sa mga nagtataka dyan, subukan din pala natin dito etong flashlight niya kung gaano kalakas ito. Nandito nga pala tayo sa kwarto na to at ang source of light lang natin talaga is ito. So dito natin masusubok kung gaano kalakas itong Bluetti. Off na natin yan. Ayun oh, malakas din. Ayan, sobrang dilim dito. Actually guys, sobrang dilim talaga dito sa kwarto na to. Pero pwede natin dito magamit itong flashlight niya. Ang kagandahan dito guys ay may display siya dito. Napapansin nyo dito, meron siya dito 100% battery. Kumpara sa smartphone, makikita mo dito yung percentage ng kanyang battery. At dito nga pala sa input watts, dito yung makikita mo, monitor mo kung ilan yung pumapasok sa kanya dito ng mga watts. At dito naman sa output watts, yung lumalabas sa kanya ditong kuryente. For example, magsasalpak tayo dito. I-turn on mo muna yan, tapos syempre isalpak mo na ito. Makikita mo dito yung output kung ilang watts yung nilalabas niya para makapag-charge ka dito ng phone. So ayun na nga, nakakapag-charge tayo dito ng phone. Meron tayo ditong nako-consume na 13 watts. So bagay na bagay ito sa mga gusto mag-camping dyan. Pwede rin sa kagaya nating gamers na nasa bahay lang. Ito na yung sagot guys, kahit washing machine kakayanin neto. So sa mga nagtataka dyan kung ilang kilo nga ba itong product na ito, ay nasa 9.7 kilos lang siya dito, kaya handy talaga. At ang maganda pa dito, pwede ka dito makapag-charge kapag pinatong mo lang dito yung phone mo wirelessly. Any gadget naman dito na wireless charging, pwede mo siya ditong gamitin. At talaga namang safe dito yung product dahil sa napakaganda dito ng kanyang packaging. Makapal dito yung foam actually sa loob. Kaya naman no worries sa shipping. Napakaganda dito at napakasimple ng kanyang design dito. Hindi siya dito mahirap i-operate, sobrang dali lang. Sinubukan ko nga ito sa electric fan, tinignan ko dito kung maganda dito yung buga niya. At talaga namang hindi tayo dito ipinahiya ni Bluetti. Napakaganda ng buga dito ng hangin. Grabe, napaka-presko. Electric fan dito na may 65 watts yan. Kayang-kaya niya, basic lang. At ang maganda dito guys, matagal niyang magagamit yan.
Ngayon guys, sinubukan ko rin ditong magluto gamit yung rice cooker at nagsaing na ako dito. At tignan nyo naman guys, gumagana dito yung rice cooker natin dito, umiilaw. Nagluluto na siya dito. Nasa 200 watts dito yung rice cooker natin dito at kaya niya ditong makapagsaing. Kapag brownout talaga guys, maaasahan mo talaga yung ganitong power station. Syempre guys, na-curious ako. Ginamit ko ito sa 1000 watts dito na blower. At hindi na ako nagtaka guys kasi gumana siya. Pwede na tayo dito makapagpatuyo dito ng buhok. Tignan nyo naman no. Pwede mong ilang beses na i-charge dito yung phone mo gamit itong Blue Yeti. Ang kagandahan pa dito, kahit ilang beses mo i-charge yung smartphone mo dito, matagal itong malobat. If you were wondering gaano nga ba ito katagal mag-charge, so maraming paraan para i-charge ito. Pwede mong i-charge ito gamit dito yung kuryente. Na halos charge ko lang kanina ng 4 hours lang guys at talagang full battery na siya. Pwede rin dito true solar panel na hindi mo na kailangan dito ng kuryente. Libre na dito yung kuryente mo. Ito yung magiging dahilan kung bakit bababa dito yung kuryente mo. Pwede mo rin siya ditong i-charge through generator at pwede mo rin dito siya i-charge through sasakyan. Ay sasalpak mo lang ito sa sasakyan mo at magre-recharge na dito yung Blue Yeti mo, sakto sa biyahe. May built-in fan na rin dito yung charger para maiwasan dito yung overheat kapag sinacharge mo. Ganon din itong Blue Yeti na kapag sinalpak mo dito yung charger, automatic tatanggalin niya yung init niyan. Mas maganda yun. Kahit nagka-camping ka dito, kahit nasaan ka pa dito, pwede mong gamitin itong Blue Yeti. At ginamit ko na rin siya dito sa tablet ko para makapag-charge na rin yan. At sinubukan ko na rin i-charge din dito yung battery ng drone ko at ayun, talagang maaasahan ko talaga to. So kung isa ka rin sa mahilig dito mag-travel, wala ka ditong kuryente, mahirap ang kuryente sa lugar ninyo, pero may solar panel ka at meron ka ditong power station na kagaya ni Blue Yeti, all in na yan guys. Magkakaroon ka na dito ng kuryente pero may limit lang guys kasi itong variant natin is 1000 watts. Pero kita nyo naman, nagagamit natin dito, pwede na tayo dito mag-edit sa laptop, pwede niyang i-charge yung mga yan, mga MacBook ninyo. Maraming pwedeng paggamitan dito ng power station na ito, kaya naman hindi na ako kabado kapag malapit na dito mag-brownout na naman dito sa amin. At kung naisip nyo kung gaano katagal dito yung cycle life ng battery dito ng Blue Yeti, ay umaabot lang naman yan guys ng 2,500 na cycle life. So sobrang tagal yan. Sa 2,500 dito na cycle life, hindi ka nalugi. Sobrang tagal na rin yan guys. Umaabot na rin yan ng taon-taon. Pero syempre depende pa rin dito sa paggamit mo. Kung sasagarin mo naman yan, kung everyday ginagamit mo, mas mababawasan dito yung cycle life at ilang taon lang dito yung tatagal niya. At syempre kapag chinarge mo pa to through solar panel, finish na guys, meron ka na ditong unlimited at libre ditong kuryente. Ito na yung sagot natin dito guys. Hi, salamat, meron na rin tayo ditong Blue Yeti. At sa mga gusto nga pala dito mag-avail ng Blue Yeti Power Station, ay mag-iiwan nga pala tayo dito ng link dito sa description below para nang sa ganun maka-avail ka na rin yan. Perfect ito guys sa mga ayaw ng ingay dito ng generator kasi bibili pa ng gasolina tapos napakaingay pa ng generator. Kahit naman yung mga silent type na generator meron pa rin ingay dito na pinuproduce, pero ito guys wala, silent, eco-friendly at budget-friendly. Makakatipid ka sa kuryente.